Hey guys, I'm back. Paul Tan here from Rig Movies, and you're watching a short review and discussion of the key features of the new ASUS Maximus 5 Gen C77 motherboard. Okay, so tingnan natin ngayon yung layout ng motherboard ng ASUS Maximus 5 Gen. As you can see, it carries the signature color combo ng Rogue, yung red and black. Katapos, looking at the layout ng motherboard, dito sa top part ay yung ideal location ng 8-pin power connector. Katapos, yung sundan niya ng dalawa pang 4-pin fan headers, which is very cool. Bakit? Kasi usually these days, ang CPU aftermarket CPU coolers natin ay nagre-require ng dalawang fans para push and pull, lalo na kung gusto natin mas maganda yung cooling performance. So, good job ASUS kasi dalawa yung nilalagay nilang fan headers dyan. Okay, tapos dito naman, it supports yung memory slots naman niya, DRAM slots niya. It supports up to 32 GB na memory space. At the same time, it supports the up to speeds of 2666 MHz in overclocking mode. Kaya sobrang bilis nun kapag na-achieve natin yung speed na yun. Paano kung hindi compatible yung memory natin sa ating motherboard? Well, this guy here, ito, ayan, yan ang tutulong sa atin para ma-boot natin yung system natin kapag hindi compatible yung memory natin sa board natin. Just hit the OK button, go button, and it will boot your system as normal. Okay, tapos dito naman, 24-pin power connector, and beside that ay yung 4-pin na fan header. Kung mayroon kayong aftermarket na RAM cooler, gusto nyo palamigin yung RAMs nyo, lalo na kung running yan ng mabilis na speed, well, this guy here will help you out to cool your RAMs. Tapos dito naman, you can see the USB 3.0 expansion slot natin. So, you can connect it here. Tapos, makikita nyo o makukonect nyo sa front panel ng inyong case. Okay, tapos, meron tayong 6 na SATA connectors. Dalawa dyan, lalo na yung itim na to, ay SATA 2 connectors running at 3 gigabit per second. And yung 4 naman, Intel, ito, unang pair na ito na red, ay running at 6 gigabit per second, pero Intel chipset siya. Ito namang huli na dalawa ay in aftermarket chipset, pero 6 gigabit per second pa rin siya. Tapos dito naman makita natin itong Q-code. Okay, so para sa mga debugging purposes ito. So kung halimbawa may mga errors sa motherboard natin, hindi tayo nakakapag-boot, hindi natin malaman kung bakit. So itong Q-code na to, magbibigay siya ng mga series of numbers and letters na kapag tinignan natin yung kamatch nun sa manual natin, ng motherboard natin, malalaman natin anong error ba yung nagko-cause o bakit ba hindi nagbo-boot yung system natin ng maayos. At tapos ito naman yung front panel connectors natin, o headers. Tapos another chassis fan header dito sa baba. At tapos meron tayong dalawang USB 2.0 ports kung gusto natin expand pa yung mga 2.0 ports natin. At ito naman yung start and reset button nila. Well, maganda yan lalo na kung nasa bench table lang kayo. Okay, tapos ito naman yung ating tingnan naman natin kung ano yung compatible na CPU dito. Well, looking at the CPU layout, ang socket niya ay 1155. It supports the new Ivy Bridge na processors. Pero at the same time, backward compatible siya. Well, kung meron kayong Sandy Bridge at wala kayong pang-upgrade ng Ivy Bridge pa, nagtitipid pa siguro, nagsisave ng budget para sa new Ivy Bridge na processor, you can still use your Sandy Bridge processor, lalo na yung mga 2600K nyo na processors. Okay, at tas tingnan nyo rin, napansin nyo ba yung mga capacitors niya? Medyo dark siya. Well, ang reason ay dahil ginamit ng ASUS ngayon dito ay hindi 5K na capacitors compare sa Maximus 4 Gen Z ay 5K series lang ginamit na. This time they upgraded it to 10K Japanese capacitors. Ibig sabihin, low temperature endurance, longer operation lifetime. In short, mga kaibigan, mas matibay yung motherboard nyo at mas tatagal. Ganun lang simple. Okay, isa pang feature nito ay yung Game First. Ang ginagawa ng Game First is, alam naman natin sa online games, importante yung low latency. Ang ginagawa ng Game First is make sure na mag-maintain yung inyong internet connection ng low latency. Kaya mas mababa ang latency, mas magaling tayo o mas effective tayo mag-frag sa online games.
Okay, moving along, yung Fan Expert 2. Well, Fan Expert 2 is much better sa Fan Expert 1. Bakit? Kasi para sa akin, ang Fan Expert 2 ay mas maganda. Dahil it allows your system to recalibrate each of the fans that you installed in your chassis. Meaning, i-determine niya yung bawat fans kung ano yung mabagal na kaya niyang i-run at pinakamabilis na kaya niyang i-spin. Ibig sabihin, ginagamit niya yung information na yon kapag nakuha niya na yung mga information na yon, gagamitin niya later on kapag gusto mo yung system mo mag-run ng mabagal o tahimik o yung quiet mode, babagalan niya yung fan speed niya o fan speed ng mga fans mo. Ibig sabihin, mas effective niyang mapapababa yung noise o noise na kinikreate ng fans mo. Ngayon, kung gusto mo naman better na cooling solution, mapapabilis naman yun yung fans speed mo sa pinaka-highest na kaya niyang i-achieve ng mga fans mo. Ang isa pang maganda na gagawa ng Fan Expert 2 ay pwede mo i-level yung mga fans mo. At pwede mo rin sabihin sa kanya kung saan mo ba in-install yung fan mo sa chassis mo. Para sa ganon, in other words, may freedom ka na i-controlin kung alin ba yung mga fans na gusto mo lang galawin o pabilisin o pabagalin. Okay, moving along, yung isa pang maganda at interesting na feature ng ASUS ROG ay yung MPCIe o Mini PCIe Combo Expansion slot. Dahil dyan, gumawa ang ASUS ng Mini PCIe Combo Card. Yan. Ano nagagawa niyan? Basically, pwede mong i-attach yung Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS, or SSD gamit lang yung Mini PCIe Combo Card na yon. At anong ginagawa nun? Well, ganito lang kasimple. Mas nakakasave ka ng space pero nakakapag-dagdag ka ng device sa motherboard mo. So, installing an SSD 60 GB na SSD sa motherboard mo would cost you another SATA connector o kaya another PCIe lanes. Pero dahil sa may Mini PCIe Combo Card ka, small space pero better performance, hindi ba? Katapos, meron din mga bago o mga latest na technology na ilalabas din para sa Mini PCIe Combo na dapat natin din abangan. Cool feature, ASUS. Thank you. Okay, dito naman, moving along, makita natin yung expansion slot ng PCIe. We have two PCIe expansion slot here. Una, yung 16X and 16X. Pero, if you're running a single card, GPU card configuration, this will run in 16X. Pero pag dito nyo nilagay, this will run in 8X. Tapos we have an additional PCIe X4 slots. Ngayon, kapag dalawa ang GPU ninyo, dual graphics card configuration ginawa nyo, this guy will run at 8X and this one will run in 8X mode. Ngayon, using the new Lucid Virtuum MVP chipset, anong ginagawa niyan? Well, it allows you to use it allows you to use a AMD Crossfire. Kung gusto natin ng AMD na Crossfire setup, pwede natin gamitin. Kung gusto natin ng SLI Crossfire setup, pwede natin gamitin without sacrificing any performance loss. Pwede rin natin gamitin yung ating built-in na GPU dito. At the same time, pwede natin gamitin yung ating dedicated na GPU without sacrificing their performance. Kaya napakagandang technology na inad ng ASUS. Okay naman, dito na tayo sa onboard audio. This is not an ordinary onboard audio. This is the new Supreme FX3. Ngayon, kung napapansin nyo, may borderline siya dyan. Yan. Ibig sabihin yan, it allows your system to be more noise-free, ripple-free na sound experience. Sa madaling salita, mas malinaw ang sounds mo, mas maganda ang performance, mas maganda ang quality. At isa pa, kung ikaw ay mahilig manood ng Blu-ray movies, mag-utilize mo na maigi yung mga features na ito, such as the THX True Studio Pro. Yan. Okay, so in short, maganda ang quality nito. Ano pa? Yun. The last feature is yung ROG Connect. Ano ginagawa ng ROG Connect? Using the ROG Connect and USB connector, you can attach or plug it in sa another laptop or CPU na meron ka o PC na meron ka. You can overclock your CPU using that laptop o kaya pwede mong ma-monitor in real time yung mga temperatures, frequency, voltages ng system mo. Kaya magandang feature yan ng ROG, no? ROG Connect. Okay, so yun lang ang features at review ng ASUS motherboard na ito.
Asus Maximus 5 Gen C77 motherboard. I hope nagustuhan ninyo. Short review lang ito. And hopefully, we'll do an unboxing for this board anytime soon. Sana may kasamang processor. Well, sana nag-enjoy kayo at sana manood ulit kayo ng mga future unboxing namin and reviews. Thank you!